Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay November 12, 2025 at ang oras ay 2:45 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito, from the north, from the east, from the west, from the south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaunawaan, kaliwanagan, kahinahunan, kapayapaan, pag-ibig, kapatawaran, at pagtanggap ng katotohanan, higit sa lahat ang ipairal ang katarungan sa bawat isa ay suma sa atin lahat. Nais ko muna kayong pasalamatan lahat na nanalangin para sa misyon at sa lahat ng mga tao na patuloy na nagtitiwala, naniniwala at mga taong nananatili. Hindi ko na to patagalin. Sa hapong ito, naliligo kasi ako kaganina. Ngayon, alika na, nag-FB live ako. To make the story short, ayan na, sumabit na yung mga cotton dahil yung adik-adik ako. Anong mayroon? O sige, asan ang listahan mo? Bakit hindi ko nakita? Nilagay ko sa papel. Kasi karisan ka? Oo, nandyan. Okay? So, ganito. I'm pleased lang mga mahal kong kapatid. Pakilang, paki. Habang ako ay nagngangawa dito, kindly share naman Importante ito. Lalo na sa mga kapatid natin, mga indigenous people. Sa lahat ng mga gumaganap bilang chieftain. Makinig kayong lahat para magiging maayos ang ating mga usapin. Okay? Pasensya na kayo, adik ako Okay. Kanina kasi habang naliligo ako, ito kasi aking mga ninuno. Naalala niyo ba minsan pag mag-ano ako, sinasabi ko sa inyo, dinadala ko sa panaginip, nandyan na sila, pinapabalik na ako kung saan ako narapat. Pero nag-enjoy naman ako dito sa inyong planetang magulo. Okay. Dahil lang. Nasa FB live ako, mamaya ka na tumawag. Naintindihan mo ba ako sa aking sinasabi? Naintindihan mo ba? Sige. Isang alien tumatawag. Isa ring alien. Okay. Ganito yon. Habang naliligo ako, pasensya na, nabibitin tayo. Habang naliligo ako, itong mga lola't lolo ko, charot. No, ganyan sila no? To make the story short. Sino yon? To make the story short, kanina ko lang nalaman kung sinasabi nila ng iba, ng mga trying hard copycat na expired na ang ibinigay na authority sa ating pamahalaan. Pati na rin po yung mga shiftin. Pag sinabi natin shiftin, ito yung mga kapatid natin na nasa mga tribo. Huwag kayo magagalit sa akin mga tribo, ha? Kayo, mahal ko kayo, kaya sinasabi ko yung totoo. Sa ayaw at sa tanggapin ninyo ang sinasabi ko, yon ang totoo. Na siyang katotohanan na magpapalaya sa atin lahat na hindi nyo rin matanggap-tanggap. Okay. Hindi ko naman nila lahat. Okay. Expired na po ang pagiging shiftin ninyo. Actually, yung pagiging shiftin, makinig lahat ang tungkol sa may mga kalupaan. Kung tutuusin, walang dapat na mga lupa na binibenta. Kung tutuusin, we can live freely. No? Sa mga lupa na kinatatayuan natin. Pero dahil sa ibang mga nilista mo na? Dahil doon sa mga
pinagkatiwalaan na inabuso ang mga authority, kaya nagkaletse-letse tayong lahat. Unang-una, walang dapat pwedeng angkinin ang mga tao na sa kanyang lupa. Bakit? Bakit mo aangkinin na sa iyo ang lupa? Unang-una, pag namatay ka, saan ka bumabalik sa lupa? Baka ang lupa ang may-ari sa iyo dahil doon ka man babalik sa kanya. Common sense, right? Kung tutusin about sa mga kalupaan, walang dapat binibenta, walang dapat binibenta, yung mga tipong ganon. Kasi itong earth na ito, itong mundo na ito, ay kung tutusin ay hindi rin naman tayo ibininta ng ating alpha power omega. Ang mga tao binigyan lang ng authority. Pero yung authority na yan, inabuso, no? Inabuso. Ngayon dahil expired na pati yung mga ng mga chieftain, no? Tama ba pronouns ko? Whatever, chieftain or chieftain, Bisaya Maging ang mga tinatawag, dapat wala ng NCIP, dapat wala ng kasi lahat po yan expired na. Okay. Dahil sa sobrang karunungan ng mga tao, the lawmaker is the lawbreaker. Na kung tutuusin, dapat pala hinanda ko ito para sa inyo. Biglaan kasi itong mga lolo't lola ko no? Tapos ang inutusan pa, suplado din. Huwag kayong mag-alala dahil ang lolo't lolo ko, taga-ibang planeta yan, taga-ibang mundo yan. Kaya diba sinasabi ko, may mga bagay na bigla na lang darating sa akin na wala naman talaga rabot, basta ibigay nila yan. Minsan nga, sabi ko nga sa kanila kung sa bagay, hindi na talaga dapat ipairal yan. Gusto ko maliwanag sa inyo, lalabas man ang mga kagintuan, mga kung ano-ano. Sa ngayon, medyo nagagamit pa siya, pero in generalize, hindi na siya magagamit. Maging ang mga pera-pera, hindi na po talaga magagamit yan. Pero ngunit, subalit datapwat, meron pong isang bagay, isang sistema na iiral sa buong sangkatauhan. Ano yung sistema na ito? Dapat yan ang dapat ninyong tuklasin. Kaya hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran ng nais ng katastasan upang lahat ng bagay idaragdag sa atin. Meron ako ipapaano sa inyong Meron akong gracious. Meron ako video sa inyo. Okay? To make the story short, ito ngayon ang mga tao na maging sa pinakamataas na hukuman ay sila doon ay nagtalo-talo tungkol sa West Philippine Sea. Na kung tutusin, hindi dapat yan pagtalon-talunan. Unang-una, ba't kayo nagtatalo dyan? Dahil sa kanya ang dagat, dahil teritoryo ni ganito, dahil teritoryo ni ganito, hoy, pag-sure kayo dyan. Kailan pa kayo gumawa ng dagat? Kailan pa kayo gumawa o kailan pa kayo natutong gumawa ng tubig, ng dagat? Lahat yan ay creation ng ating Almighty Alpha Power Omega. Ngayon, ano ang magiging epekto nito dahil bumalik na nga pati yung sa mga shifting ay na-expired na. Gulat ako, naliligo ako talaga itong mga lulot lola ko. Sabi ko ay nauna palang expired yung sa gobyerno kaysa mga shifting. Kaya po hindi ba kayo nagtataka na kahit mga shifting ngayon ay nagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang mga kalupaan? Sila mismo magkakamag-anak, magtitribo ay nagpapatayan. Na kung tutuusin ay wala naman silang dapat pagpatayan. The more na nagkakamali itong Amerika sa sobrang talino ng technology, blah blah blah, etc. Tapos pag-sure kayo dyan. The more sa pagkakamali ng galaw ninyo sa global asset, global account, sa heritage account, sa lahat ng mga kayamanan sa buong mundo. Kaya nga no lifting yan. Sa bawat pagkakamali nyo ni isang litra, ang katumbas niyan ay kapahamakan ng buong sangkatauhan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hanggang dumating yung punto na super typhoon, samahan ng lindol, samahan ng apoy, dagdagan pa ng lalabas ang libyatan, dagdagan pa ng mga asteroids na mga active, mga ring of fire, blah blah blah, etc. Pero katulad ng sinasabi ko,
Yan po ay hindi pa po yan ang palabas. Kung hindi, yan po ay commercial pa lang. Hindi pa po introduction yan. Mga ano pa lang po yan, mga patalastas pa lang po yan. Si Lady Min, ako'y nalulungkot. Oy, makinig kayo ng mga naisyuhan ng chike. Kayo, ano lang ako, nakikiramdam lang ako sa inyo. Kasi alam nyo, ito yun ha, makinig kayo. Makinig kayo ha, hindi ako lawyer. Pero pinangarap kong maging lawyer. Pero okay na rin yun, hindi natupad ang pagiging lawyer ko. Kasi kung naging lawyer ako, baka sa sobrang stress ko sa mga tao, yun din ang unang dahilan para maaga akong matibak. No? At kahit na hindi ko natupad yung pangarap ko maging lawyer, mas higit naman ang ipinagkaloob ng karunungan na ipinagkaloob sa akin ng katastasan. Dahil ang karunungan na nagmumula sa katastasan, higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapahamakan. Joseph Luzarita, hindi pa kasi nangyari ang paghihiganti ng Diyos sa mga land grabber. Tama ka. Talaga lang, sisingilin. Dapat walang mga lupa na binibenta. Dapat free ito, lahat natin tong anuhin. Free natin tong i-occupied. Pero ngayon, binta here, binta there. Alam mo na, no? Sa Maynila nga multimo right of way, pinag-away, multimo pa siguro lupa sa paso. Yan, pag-aawayan pa yan. Ganun katindi, no? Pero huwag kayong mag-alala. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May maniningil, may naniningil, hindi maniningil. Naniningil. Ito ay mula sa principal, interest, pati sukli, lahat babawiin. May naniningil na. Baka hindi nyo lang naramdaman. And, ano magiging epekto nito sa lahat? Hanggat ang mga tao ay ito na, darating yung panahon na mag-akyatan sila sa mga bundok. Tapos, hahanapin ang kanilang mga sariling kamatayan, ngunit subalit datapat ang mismong kamatayan na hinahanap nila ay hindi nila masusumpungan dahil iparamdam talaga sa tao, tagos sa buto hanggang inyong mga kaluluwa na pagsisihan nyo talaga lahat ng mga sinasabi or ginagawa ninyong panlalamang, no? Hoy, mga trying hard copycat! Isa pa tong mga animalis na ito. Gaya-gaya naman kayo. Yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Malapit na, no? Kung nagkaroon ng super typhoon na uwan, this is me, Lady Min Canuto, mayroon pang mass, or not only the mass, pinaka super typhoon. Meron tayong mass typhoon, mass pinaka typhoon, at yung mass super typhoon, not mass, pinaka super typhoon. Ito ay sasamahan ng 3-in-1, parang kapilang. Magkaroon na nga ng super typhoon, may lindol pa, sasabayan pa ng pag-ulan ng kalayo. Huwag niyo sasabihin sa akin, bakit Diyos ka ba? Ayan na naman mga pilosopo kami. Mag-ano na kayo, mag-comment na hindi maganda. Total dyan kayo magaling. Tapos pag nandyan na, sisihin ninyo kung sinong mga sinisisi ninyo. Hindi nga kayo marunong magsisi sa mga sarili ninyo Sarili nyo nga ang gawa, hindi nga kayo nagsisisi Kaya nga po, lalo na yung nasa nga may mga kapangyarihan, grabe ang mga land grabber. Alam niyo ba sa totoo lang? Sabi lang, fake news na namatay si Ponce. Wala pa naman din confirmation si Kuya. Number 1 ng Marites yun si Kuya Char. Kuya, I miss you. Okay. Anyway, sa mga shifting dyan kaya lahat ng hinawakan ninyo, ng mga dokumento, I'm so sorry pagdating ng mga Marcoses, mahal ko kayo. Okay? Hindi ko kayo kinakalaban. Wala akong kinakalaban sa inyo. Pinapalalanan ko kayo. Pero, yun ang epekto sa inyo no? So, ako,
ianalisa ninyo lahat ng mga sinasabi ko. Na? Kaya ako, wala akong ibang pinupuri na dakilan. Pero ngunit subalit na tapat, ang blessings ay nandyan na. No? Sa bawat pagkakamali lang ng galaw, ito yung katumbas. Alam nyo ba yung sinasabi kong man-made? Yung ibang mga disaster na yan, man-made. Pero ngunit subalit na tapat, maging ang mga pinakadalubhasa na mga radiologist ba yan? Radiologist tuloy, mga seismologist na yan, mga geologist na yan. Alam nyo ba na sa kabila na kahit scientist ay meron pa rin silang isang bagay na hindi perfect nilang makukuha. Okay? Our country is full of it. Yes, kaya hindi na maalis ang galit ng Diyos sa Pinas. Yes. No? Marami. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon, mga mahal kong kapatid na mga leader ng mga tribo, huwag niyong isipin na kayo ay tinitira ko. Huwag niyong isipin na nagmamagaling ako sa inyo. Mula sa angka ni Lolo Taglion, Aguila, Topik, Ligaya, Dato, Malinaw, Topas, Tiago, maging ang mga Rubenian, mga Moncadista, mga Rizalista, the 72 spiritual division na sinasabi ninyo. This is me, Lady Min Kanuto, Hayarawun tay Shikar Lavraya, Sakaralabo Karaya, Dayarawun tay Hiya. Yes naman, isa lang ang iniwan sa inyong salita ng aking pinakalulo. Ano ito? Antayin ang lilitaw. No, sabi ng Batiki, oo. Pero ngunit subalit na tapat, alalahanin ninyo ang nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin at tunay na nagtiis. Sila mismo, sila ang tunay na makakapagkamit ng kanilang reward. Lahat ng mga hinawakan ninyong mga ginto, mga pilak, bla bla bla. Ang kontrata niyan sa aking lolo, kayo ay magkaroon ng reward. Kaya wala dapat binibenta. Maliban! Ito na. Maliban if your authority is tagapagmana and not a keeper. Ha? Jose Rizal, huwag kayong magagalit sa akin. Jose Rizal is only a keeper. Ako na nagsasabi. Ako na po ang nagsasabi. Jose Rizal is only a keeper. Pagdating ng mga Monka dyan, he is only a keeper. Pagdating ng mga Rubenian, he is only the keeper. Kila Lolo Taglion, they are all the keepers. Ha? They are only the keepers. Yun na nga pati bundok, pagmamay-ari na ng mga ilang individual. Ang mga punyeta na yan, kailan ba nila ginawa ang bundok na yan? Paano silang nagmay-ari ng mga bundok na yan? No? Common sense. Na? Tapos meron din tayo, hindi ko nila lahat, meron ding mga kapatid natin na naturingan silang mga IP, pero nakikipagsabuatan sa gobyerno natin. Dahil ngayon, tapos na, expired na rin, si Lidimin nagtimpit lang. Dahil meron tayong mga bagay na dapat isaalang-alang at hindi pwedeng ipairal ang galit. Dahil ayoko makatulad sa panahon ni Moises nang dahil sa mga punyetang mga tao na hindi marunong mag-antay, gumawa sila ng sariling panukala na habang si Moises nandoon sa bundok ng Sion, no, ang bundok ng Sinai, what I mean is, si Moises na nakipagtipan sa amang banal, ang mga tao sa baba gumawa ng sarilang panukala. Kaya gumawa sila ng kanilang gintong goya at yun ang sinasamba nila. Walang pinagkaiba yan sa panahon natin ngayon. That is the realidad. Ha? Dahil ngayon, tapos na. Inano sa akin kanina Sabi ko, ba't kaya nandito kayo, ha? Ha? Siguro may kinalaman ito kahapon, mahal, ano? Na kahit anong pikit ng mata ko, nandun talaga yung dalawang babae. Sino nakapanood ng aking FB Live kagahapon? Yung tungkol sa libro. Na? Pati ako tuloy, nanindig balahibo ko Yeah. Talaga ang mga tao taga-tigas talaga ng ulo. Grabe. Mangutya pa kayo ngayon. Oops. Hindi sila din na may kapangyarihan.
ang amang banal. Everything is under His control. Ako po ay nagpaalala lang. Intindihan niyo ko? Ha? Tinuod jud na lidimin. Mga panuway man ni sila. No? Mga panuway ni mga tawhanan ni karon. Ano, ngayon, anong mangyayari sa atin? Abay. Kaya kayo, binabalaan ko kayo, ha? Itong mensahe nito ay para sa lahat. Huwag kayong patulog. Iba na ang panahon noon kaysa ngayon. Nasabi ko sa inyo. And the real big one. Maganap yan kung kailan kasagsagan ng mahimbing ng tulog ng mga tao. This is me, Lidimin Canuto, nagre-remind sa inyo. Sige, yung mga pinulso po na inyo, bakit Diyos ka ba? Pag-sure kayo dyan. Ang sarap, naku talaga lang. Ha? Magsipaghanda kayo, ha? Magsipaghanda kayo. Parang maghihintay lang tayo like sa pagdating ni Kristo. Gayon din sa yaman, given na ang kayamanan, nakalaan talaga yan para dito sa atin. Ha? Alam ninyo, ito magkaliwanagan tayo. Sinong na-issuehan sa inyo ng mga cheque? First, may nag-send sa akin. Actually, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit papaano ay naramdaman ko rin na minsan kahit may mga konti tayong hindi pagkakaintindihan, pero na-appreciate ko pa rin yung, kahit nagkaroon tayo ng misunderstanding, pero nagbabatuhan pa rin tayo ng information. Alam niyo yung mga tipong ganyan? No? Hindi ko kayo tinuring na mga kaaway. No? Ito na ngayon. Nung una yung ATM. Merong isang grupo na sinasabi na nagpasalamat ako dahil concerned siya sa akin. Na, Lidimin, kasi alam ko, ganito, ganyan, blah, 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 etc. Nasa kanila na ang pundo. Okay. Sabi ko, sige, yung itulong nyo sa akin, ako nang nakikiusap, ibigay nyo na lang sa mga nangasalanta ng mga kalamidad. Okay? Ngayon, ang nangyari, pinasahan ako ng ATM. Nakalimutan yata system ang ipinagkaloob sa akin. Pag Chico, anak ng tinapa, sino ba nag-issue nito? Hindi niyo ba alam na itong ATM na ito ay lumalabas na nangutang kayo? Ha? Tapos ito na namang umaga about sa cheque. Ako hindi ako taga-bangko. Naintindihan niyo ko, hindi ako taga-bangko at hindi ako or wala akong account, magbubukas pa lang. Dahil yung isang account, pangalanan ko na si PNB. Inano yan, nilaro kasi yan ng talaga itong mga lolo't lola ko, talagang, no? Talaga lang naman, mga lolo't lola ko na to. To make the story short, eto na. Natatawa ako dito sa issue na ito no? May nag-issue sa kanila ng cheque, katakot-takot na amount. Oh my God! Alam nyo, pero bago pala niya ako kumonsulta na rin siya doon sa mga, actually may kaibigan siya ng taga-bangko, kumonsulta na rin siya doon sa sa isang taga-bangko. But it's too late, no? To make the story short, ang sabi ko, ito yung account na ito, this is the existing. Pero, ito ay bumalik na sa infinite account. At itong account na nakalagay sa cheque na ito, hindi po yan. Kaya nga doon sa account name, blanco. Sino nakatanggap sa inyo ng mga cheque na ipinangako sa inyo ng mga organisasyon ninyo na katakot-takot na milyon? Ha? Anak ng tinapa. Hindi ho, ganyan ang ako, hindi ko taga-bangko, pero naiintindihan ko po yan. To make the story short, doon sa account name, blanco, pero mayroon account number. Nung tiningnan ko sa system, no? Hindi ko nababanggitin ang bangko, ha? Kasi masisira ang bangko na wala namang kaalam-alam. Kaya lang, ang sabi ko, anuman pong klaseng krimen, as long as wala pong formal na nag-complain, ang krimen ay mananatili itong inosente. Ulitin ko, hindi rin ako abogado. Ang isa pong krimen, no? As long as wala pong nag-formal complaint,
kahit gaano kalaki ang kanyang krimen na nagawa kapag walang complainant, mananatiling inosente ang gumawa ng krimen. Naiintindihan ninyo ba ako? Okay, balik tayo sa cheque. To make the story short, tininan ko yung cheque. Ang paliwanag ko, itong account na ito ay nasa system ito, and this account ay hindi po ito account na nakalagay ho doon mismo dyan sa cheque. Dahil yung account na ito is account po ito ng ibang bansa. European account ito. Okay? Hindi siya doon, kung baga sa listahan, wala siya doon, hindi siya akma doon sa ibinigay sa inyo ng cheque. Naintindihan ninyo ako? Kaya system is real. Hanggang ngayon, ako na nakikiusap, hindi na makabigay sa inyo ng susta dyan, baka sakaling mas tatalino ako. Naintindihan niyo ako? Tapos, ang nakakaawa pa, okay, ito pa. Siguraduhin ninyo na mag-post kayo na wanted ang tao. Meron kayong formal na complaint. Kasi once na mag-post kayo ng tao ng wanted, nang wala kayong formal na complaint, kayo po ang mabalikan yan. Naintindihan nyo ako? Dahil may mga pinuno na gumaganap tungkol sa heritage account at sa global asset account at mga spiritual, nakawawa po ang mga leaders nila. Bakit? Yun ang naka-front sa tao. Anong klaseng ano to? Masarap to. Mahal. Ano to? Binalatan mo na? Binigyan ako ng kape ko? Ubus na eh. Binigyan ako ng buto ng pakwan ng asawa ko. Binalatan na pala niya lahat bago niya ibinigay sa akin. Sokran asawa ko. Ayan. Okay? Okay, maraming salamat, Maricel Intor. Ganun po yun. Yeah, ganun talaga. Mag-ingat kayo, ha? Dahil may nakita ako ngayon nag-post na wanted ko, no? Dahil kinanga yung pera. Pero, tumawag ako sa kaibigan ko. Kasi pag sinabi niyo pong wanted, makinig kayo. Pag sinabi mong wanted, mayroon pong coordination yan mula sa PNP, CIDG. May mga coordination po yan. Intindihan niyo ako? May tinawagan akong kaibigan ko. May tinawagan akong kaibigan ko. Paki-check ito. Kung itong tao na sinasabi lang wanted, ay wanted nga ba? Wala po sa listahan ng wanted ang gipost ninyong tao that she is a wanted. Ngayon, paano yan? Mag-ingat kayo. Ako nga di ba? Pinalabas nila na ako isang international terrorista. Kaya ginawa ko, pumunta ako ng PNP. Kasi kung international terrorista ako, nakapost yung mukha ko doon. Kumuha pa nga ako ng NBI clearance ko eh. Ngayon, paano yung sasabihin, itong mga gawain na ito, itong mga tunay na mga demonyo, yung mga nagbabalat kayo ng mga banal, na sila ang matuwid. At si Lidimin, kahit ganito lang ito magsalita, nagpakatotoo ako sa inyo. Kaya doon sa mga nautangan ko, hindi ko agad kinabayaran, humihingi ako ng paumanhin sa inyo, ha. Hindi ko kayo di-scam. Aminado ang tao, at hindi ko naman ginamit din yan sa kung ano-ano lang. Dahil sa totoo lang, kung katulad ako ng iba dyan, na nangungulikta, mag-release na nga ako ng mga karilisan, baka nakabili na ako ng
Sarili kong lupat bahay. Mabuti na nga lang may nag-sponsor sa akin ngayon para makaabil sa hulugang lupa 10 years. Naintindihan niyo ako? Ay, nako. Tanong ko sa inyo. Anong mayroon dyan? Ano yun, mani? Ha? Mukhang masarap to, mahal. Ganon. Yung sino yung na-issue ng mga chiki, ito to si Lidimin nagsasabi sa inyo. Ha? Walang kwenta yung inano sa inyo. Siyempre kayo, dahil nakabigay na rin kayo ng katakot-takot, kumbaga, gracious. Kumbaga, umaasa kayo na kahit mabawi nyo na lang yung mga principal na ano ninyo, na naibigay ninyo, katakot-takot, milyon-milyon. Ang pagsasabi nyo? Hindi mahal, suklan. Ha? Binalatan mo pala ito daan? Kaya pala. Sarap. Ngayon, lahat, daan nyo to ha? Lahat ng mga ship-tin, mga original, dahil kung tutusin, sa ating bansa, 4 lang ang original na ship-tin. Ito yung binigyan ng aking Lola Isabel. 4 lang po yan, from the north, from the east, from the west, from the south. Ngayon, itong sa north, iba naka-assign. Ginawa din yung ship-tin kasi parang ano ba, military ang dating. Kaso, itong mga pinag-iwanan, yung puno, okay. Pero itong mga napag-iwanan, ang ginawa ninyo, binibinta ninyo. Ha? Bininta ninyo ng mga kalupaan. Dapat walang ganun sa atin. Ha? Walang pakundangan sa pagsasalita, mapapersonal o media man. Anong, oo. Diba? Ang dami. Ito pa. Hindi ko kayo papangalanan. Meron ding, huwag kayong magagalit sa akin ha. Dahil hindi ko kayo pinapangalanan. Alam ko, wag na. Sa susunod na lang yan. Basta itong paalala ko sa mga shifting na yan, no? Ang original na shifting, 4 lang po yan. From the north, from the east, from the west, from the south. Ito po yung binigyan ng authority ng lola ko. Naintindihan niyo ako? Ngayon, balik tayo dito. Meron ako paanong video sa inyo. Sobrang kasi sila ng talino. Okay? Just wait. Okay? Nasaan na yun? Dali. Ay, nako. Ito ba yun? Dahil lang ha, may nahanap lang ko, not found. Okay. Makinig kayo. Kung nakita nyo ito, puro yan numero. Okay, puro yan numero, di ba? Lahat po yan, buong mundo po yan, may kinalaman po sa mga account. Kaya si Lidimin, nalalaman ko agad kung yung mga chicken in-issue ninyo ay totoo or hindi. At may kinalaman po yan sa tinatawag na lock ang mga account. Ako, nag-antay lang naman ako eh. Kaso, nahirapan ako sa mga pinag-iwanan din. Chieftain, nasa tribal ma'am. Yes, nasa tribal. Maging sila, mahal kong kapatid, na-expired na rin po ang kanilang authority. And this is me, Lidimin Canuto. Kaya na nga, sabi ko sa inyo, diba, nagliligo ako. Ito naman kasi mga lolo't lola ko. Mga ano din to. Sabi ko kaganina, kaya dinaan ko na lang sa TikTok. Di ba? Wala na rin pong visa kung totoosin ang kanilang pagiging shifting.
Dahil kung tutusin kaya nga may salita ang nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin. Hindi yung naturingan kang shiftin, ipangmimbinta mo yung mga lupain na yan. Nagkamali kayo. Ay, nako. Medyo malalim ito, pero mahirap naman yung lagi ako magpapaliwanag sa inyo, tapos yung iba, no? Sige pa rin. Kanina nakakalungkot, meron tayong isang kapatid na mild stroke dahil sa stress. Dahil ang mga tao siya ang binubuntungan dahil doon sa, alam nyo na, ngayon sa kagustuhan nila na ma-release yung nasa cheque, suka pa rin sila ng suka ng pera, kahit na ilamo na lang nila, ikain na lang sa pamilya, inaambag pa rin. Kaya pala pinunit nyo yung mga papel kanina, Lidimin. Yes, dahil wala na ring silbi ang mga binigay na otoridad ng pagiging shiftin dahil expired na rin sila. Malaki ang pananagutan ng mga pinagkatiwalaan, lalo na pagdating ng kalupaan na binibenta ninyo ang lupa. Isang napakalaking kahangalan yan, and this is me, Lidimin Canuto. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, kaya bangan na at kahit magtulong-tulong kayo. Ha? And this is me, once again, hindi ako maka-PBBM at hindi rin ako anti-PBBM. Pero ngunit subalit tatapat, ang sino man sa inyo ang makiisa upang pabagsakin ang ating pamahalaan sa pamumuno ni PBBM, humanda kayo sa akin. Ha? Dahil mayroon iilan sa inyo na mga, actually, Duterte is pinagkakatiwalaan po yan. Ito magkaalaman tayo, and this is me, Lidimin Canuto. Nandoon na tayo, mas dugong Marcos pa si Duterte kaysa kay PBBM. Ako ito nagsasabi sa inyo. Ulitin ko, baka nabingi yung iba. Mas dugong Marcos pa si former President Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, kaysa ating kasalukuyang mahal na PBBM. And this is me, Lidimin Canuto, nagsasabi sa inyo. Hindi niyo may tago ang katotohanan. Ha? Hindi niyo may tago ang katotohanan. Hindi niyo may tago ang katotohanan. Ano yun, mahal? Ha? Ay, sige lang, i-ano mo lang. Dahil lang. Ha? Kaya tapusin ko lang to. Ilista mo lang, mahal. Tapos i-ano mo. Ulitin ko. Mas dugong Marcos. Ito si Duterte, the former President Rodrigo Roa Duterte, kaysa ating kasalukuyang mahal na Pangulong PBBM. Ha? Kaya nga sa lahat ng naging presidente, bakit si mahal na former President Rodrigo Roa Duterte ang nagawa niyang maipalibing kono ang presidente? But ako na rin 'to nagsasabi para magkalaban. Ang tunay kasi na FEM senior ay buhay pa po siya. Ngayon para mamatay yung mga issue na yan. Sabi nga ni Sara, ipahukay niya, 'di ba? Itapon niya sa dagat. Mga pilya kayo, na? Anong sinabi ng kapatid? Hal? Tagay sa si ate. O, di patayin mo muna yan. Nag-vlog manggod ko. O, ano yung sinabi ng kapatid na Alma? Tuwa na, labas na ang katotohanan. And this is me, Lidimin Canuto. Mas dugong Marcos ang dati nating mahal na Pangulong Duterte kaysa kasalukuyang mahal na PBBM. Naintindihan nyo ba ako? Ha? Naintindihan nyo ba ako? Kaya hindi ba kayo nagtaka? Bakit sa lahat ng presidente, siya lang ang nakapaglibing kono sa bangkay? Eh anong sinabi ni Sara?
Ipahukay niya, itapon niya sa dagat. Tapos ngayon, ang dating din naman sa kabila, walang respeto si Sarah, walang ganito, ganyan. Ang dami niya pa kasing paligoy-ligoy. Yan ang totoo. As I know, makibarites ako ngayon. Mas dugong Marcos siya, pero doon sa 7 na gumanap ng Marcos. Hindi pa rin original na Marcos because the original Marcos wala pong anak. And this is me, Lady Min Canuto, nagsasabi sa inyo. At kaya ko yung patunayan. Saya ko na confirm, ma'am. You see? Ay, Diyos ko, Lady Min. Pero, ngunit, subalit datapwat, yung mga nagsasabing mga anak ni Marcos, anak sila ni Marcos, pero yung 7 gumanap na Marcos, because the original FEM Senior, wala pong anak. Naintindihan niyo ako, pamangkin meron, pero anak wala. Naintindihan niyo ako? Salamat, Ma'am Lidimen, marami kaming natutunan. Ito yung mga sinasabi. Lihiman, hindi lang puno ugat, bubunutin yan. Alam nyo naman mga sulit kong followers, bago nangyari sa kanilang mga kaguluhan nila din, anong sinabi ko? Kayo mismo dyan, magpapatayan. The big bombastic release. Ito na yon. And aside from nun, go for it, Ma'am Lady Mim. JBO always, hello kay kapatid. Welcome to our the one and only Sultan, Tuan Sumping Karamat Hajula. And this is me, Lady Min Canuto. Sila po talaga in behalf sa ngalan ng kanilang pamilya. Kasi hindi po sa isang pamilya ay lahat ay tatayo. Mayroon lang po talagang sa isang pamilya mayroon lang talagang tatayo. Kaya maraming salamat muna sa ating kapatid na nasa Greece at maraming salamat sa iyong binahagi. Nakikiusap ako sa lahat ng mga descendants na sa halip mag-away-away kayo, bakit hindi kayo magkaroon ng reunion? At doon pag-usapan ninyo at pagbutuhan ninyo kung sino ang tatayo sa inyong pamilya. Dahil si Lidimin, dito ako nahirapan sa mga descendants. Dahil sila mismo nag-aaway-away. No? Kaya nga sabi ko dun sa isang kapatid, your lolo is, wala siyang kinukwento sa akin. Isa nating kapatid dito na nasa Greece, no? Usap kami. Sabi ko, wala siyang binabanggit sa akin. You are the descendants. You are the descendants. Blah, blah, blah. Nagulat siya sa sinabi ko. How did you know? Wala akong sinasabi hanggang sa siya na mismo ang nagkwento sa akin. Ang hinawakan ng inyong kapatid ay system. Walang problema sa akin. Sa mga descendants ang may problema. Kasi maliwanag infinite instruction. Hindi infinite account. Unahin nga hanapin ang katotohanan at ang kanyang katwiran. Kaya unahin muna ang pagsunod sa infinite instruction bagong buksan ang infinite account. Ang naging problema ni Lidimen, the infinite instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat lalo ng sumusunod ng kalooban ng kataas-taasan. Anak ng tinapa. Yung iba nating mga kapatid, sobra. Tapos, nagbalat kayo si Lidimin, yung mga pinagkatiwalaan, gumaganap ng spiritual, na may mga kapangyarihan sila, pinagkaloob yan. Wala kasi ibinigay ang kataas-taasan sa atin ng masama. Tayo lang, ang tao lang ang nagpakasama. Ngayon, nagbalat kayo si Lidimin, spiritual kuno magaling, ganito, ganito. Pero, ngunit subalit datapat, natuklasan ni Lidimin ang ipinagkatiwala ng lolo ko sa inyong kapangyarihan. Ginamit nyo ito sa sarili ninyong kapakanan at nagpakilalang ako, si ako. Kaya lahat ng nagsasalitang ako, si ako, lahat ay paluluhurin, pababagsakin, pantay-pantay. Naintindihan ninyo ako? Kaya ngayon, this is me, Lady Min Canuto, sa lahat ho ng mga kapatid nating shiftin. Pati po yan, expired na. Alam nyo ba, yung tungkol sa titulo ng lupa?
Naintindihan nyo ba? Walang sinabi si Marcos na namimigay siya ng lupa. Ang sinabi niya sa Republic Act 8371, Indigenous People, applyan ninyo ito ng tax. At kung dumating ang may-ari, kayo ang katibayan na kayo ang namahala. Walang sinabi si Marcos na namigay siya ng lupa. Sinong gago ang nagbago ng salita na yan? At kahit kailan ang desisyon ng hari, kailanman ay hindi mababali. At sino man ang magbago nito, ito po ay napakasagrado, kaya ang magiging kahinatnan ninyo ay busong o sumpa. Tandaan mo sinasabi ko. Bravo, 8 yan. Pati ang mga leader po ng mga iba't ibang sikta ng simbahan. Nagkamali ba si Dimin? And how sad na mayroong pastor na pinatay niya ang kanyang kapwa pastor ang naging ugat ng lahat just because of money. Ngayon, nagkamali ba si Dimin sa inyo? OCT 01. Walang OCT 01-4. Wale. That is the Royal Decree 01. Actually, that is not 01-4. But that is the Royal Decree. Wala pong Royal Decree na basta. Kaya yun ang sinasabi ni FEM Senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch, you cannot remove. Kaya ako, sasabihin niyo ako, magbagong buhay ako. Wala akong ginawang masama na magbagong buhay ako. Dahil itong ginagawa ko, para ito sa pakikipag-isa ng tunay na kalayaan ng ating bansa. Kaya nawa sa kuko ng Akila, lahat ay makalaya. Dahil ang totoo, mabuti naman ang ating mga kalakaran noon, ng ating mga ninuno, maging sa mga kapatid nating mga Chinese. Ngunit subalit datapwat, dahil mayroon din tayong ibang ninuno na nagpagamit sa ibang banyaga. Sila yung tunay na Moro. Sila yung tunay na Moro. Alam nyo ba ang salitang Moro? That is the bad words for me. Hindi nyo alam ang tunay na kalugan ng Moro. Para sa akin, and thank you so much kay Sultan Hajjula Amil Hasan for this information, that the real meaning of Moro, to our, to our lost sultanate, ay ito yung mga nagtaksil, no? Wag na wag kayong papayag na tatawagin kayong Moro. Kasi ang ibig sabihin ng Moro, alipin. Pinakamababa po yan na salita. Kumbaga sa panahon noon ng mga Kastila, muchacha. Alipin. That is the real meaning of Moro. Naintindihan ninyo ako? Si Lidimin, sinusulong ang tunay na kalayaan natin. Naintindihan niyo ako? Mark my word. Aside from doon sa super typhoon, dahil ito ay may kinalaman na 3-in-1. Bagyo na nga, sasamahan pa ng lindol, sasamahan pa ng pag-ulan ng apoy. Ngayon, wag nyo sana akong mamasamain. Kaya doon sa mga nakaranas ng bagyo ng Super Typhoon Uwan, kayo mismo ang magtestimony kung papaano kumilos ang banal na kapangyarihan sa mga buhay ninyo. Naintindihan niyo ko? Grabe talaga sila libing. Pinutulan kami ng tubig at ilaw, tapos sila pa ang nang Marta. Yang bagay na yan, hindi pa nag-online si Kuya. No, hindi pa nag-online si Kuya. No, so, inano ko lang kasi, ang mahal nating presidente ay, sa dami ng problema, no, ay, aminado naman ako na, pag mayroon tayong, mayroon tayong nilalambing sa kanya, sa pamamagitan ng isang kapatid, ay hindi agad din maanuhan. Lalo pa ngayon at nagkakaganito. Pero nawa, no, ay darating ang panahon na makamtan nyo rin ang tunay na kapayapaan at tunay na hustisya sa ginagawa ninyo dyan. Good afternoon, Ma'am Lidem Purino, nagsugay ni Mang Sinungo. Maraming salamat kay Ma'am Chitlin Galera, no? Okay? Ngayon ko lang nalaman, Ma'am, ibig sabihin ng Moro. Yes, no? And thank you so much kay Sultan Hajjula Amilsa
Mga kapatid kong Muslim, wag na wag kayong magpatawag ng Moro. Wag na wag kayong magpatawag ng Moro. Dahil ang ibig sabihin ng Moro, ito ay ang mga nagtaksil sa ating bayan sa panahon ng ating Lost Sultanate of Sulu. Naintindihan ninyo ko? Ha? Kumbaga sa mga Bisaya, irehis ba? Yung mga kapatid kong Muslim, huwag kayong papayag tatawagin kayong Moro. Hindi niyo ba alam ang ibig sabihin ng Moro? Ay nako. Talaga lang naman. No? Kaya, iba talaga ang tunay kaysa mga iba dyan na mga trying hard copycat. Ha? Meron isang vlogger ngayon, mabuti naman at nabigkas mo yung sa bibig mo yan. Ang kasalanan ay katumbas. Ang kasinungalingan ay katumbas ng kasalanan. At ang kasalanan ay katumbas ng kamatayan. Ngayon, ginagamit mo na rin yan. No? Pero dati-rati, kung maka-okray ka sa akin sa bagay na yun, sasabihin mo sa akin, bakit Diyos ka ba? Bakit ganito ka ba? O ngayon, lumalabas na sa bibig mo. Ha? Happy ka eh? Di ba ang mga mahal kong kapatid, iba talaga pag original na napag-iwanan. Dahil kahit anong hatak ninyo pababa, parang pako na di umbrella lang yan. Kahit anong pokpok ninyo, the more na pinupokpok ninyo ang pako na may umbrella, the more lang nalilitaw ang kanyang ulo. Naintindihan niyo ako? Ha? Kaya, maging ang mga hanay ng mga tribo, ikot doon, ikot dito, ikot doon, ikot dito. Pero, hawakan nyo lang yan. Ang inaantay lang kasi nito ay ang pagre-renew. No? Ang pagre-renew. Akala nyo ibang bansa lang ang magre-renew sa atin, pati itong mga napag-iwanan. Magre-renew kayo ng kontrata. Nintindihan nyo ko? Medyo malalim-lalim ito, pero sana maintindihan. At Lupin Bisid, ina mo, mumurahin talaga kita ng ina mo. Wala akong sinabi na ako ang may-ari ng mga ginto, mga pila. Kung hindi ka ba naman tanga, ikaw ang tipo ni Satanas na pinakawalan. Binabaluktot mo kung ano yung tama. Ikaw nga itong nagsabi sa akin, di ba? Kaya yung sinasabi niyong diamond na piki, mga ina nyo, yan ang gustong kunin sa akin sa panahon ni Pinoy. Naintindihan nyo ko? Hindi ko binigay yan dahil yan para yan sa inyo, hindi yan para sa akin. Kaya dito, pinapuntahan na rin ako ng NBI dito. Walang nagawang NBI sa akin. Ha? Bakit? My documents is not a keeper. My documents is a descendants. Descendants among the descendants. Kung may hari sa lahat ng mga hari, may descendants among descendants. Naintindihan ninyo ako? Cheke. Yes, cheke. Mayong hapon, ma'am, didimen po rin ang suga ni mga sinugo. Yes, mayroong nag-issue ng cheke. Tininan ko. Sabi ko, sige, tingnan ko. Anak ng tinapa. Ang account number ay galing pa sa Europe. How come na dito yan ninyo inano? Hay, pag-sure kayo dyan. Tapos magpakilala sa hari. Magpakilalang mga hari, mga reyna. Di ba sinabi ko na sa inyo, may mga ayuda pala kayo. Unahin yung ayuda. Kaya nga sabi ko, ang ayuda na ibibigay nyo kay Lidimen, ibigay nyo na lang sa mga nasalanta. Ang masaklap, Lidimen, kailangan pa kasi muna magbayad ng membership. Putragis na yan. Na naman, hindi ka makatanggap ng ayuda kung wala kang ganun. Anak ng tinapa. Talaga lang naman. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Kaya ma'am, nagbalik kultura na ako kasi may salita at panindigan sila ang katribo ko. Yes. Naintindihan ninyo ako? Ay, nako lang. Mga kapatid kong Muslim, this is me, Lidimen Canuto. Wag na wag kayong papayag na tatawagin kayong Moro because Moro
The real meaning of Moro is alipin. Wag na wag kayong patawag na Moro. Naintindihan ninyo ako? Dahil ang Moro, the real meaning of Moro, maging ito ay nagtaksil sa tunay na Sultanate of Sulu. The lost Sultanate of Sulu. Kaya tinawag silang Moro. Naintindihan niyo ako? Si Raulo yata siya, ma'am. Lidimin. Pardon. Yes. Ganon. Kaya, mahal PBBM, binigyan ka ng pagkakataon. Ako na nagsasabi, lalabas pa rin naman ang lalabas ang katotohanan. Kisyuhudang sasabihin nila na hindi ka tunay na Marcos. Ipakita mo na ikaw ay tunay na nilikha ng Diyos at tunay na nasa panig ka ng Diyos. Kahit anong sasabihin nila sa iyo. Ha? Ako na nagsasabi ha? Si Lidimin ito, mas dugong Marcos pa si Duterte kaysa natagurian nating PBBM. Ako na nagsabi ha? 7 Marcos kasi yan, kaya hindi kayo magtaka, marami nagpakilalang mga anak. Oo, mga anak sila ni Marcos, yung 7 clone na Marcos, dahil ang tunay na Marcos ay wala pong anak. Maaring pamangkin meron. Pero anak, wala po. Maulan na hapon po. Moro means savage, tulisan. Yes! Yan ang ibig sabihin ng Moro. Tapos yung itong iba, bakit magpapayag kayong tawagin kayong Moro Liberation Front? Anong pinagsasabi ninyo dyan? Ha? Mga kapatid ha, huwag kayong papayag na tatawagin kayong Moro. Malala kong nanay ko noon, itong Mother Earth ko. Ang nagpalaki kasi sa akin Maranao na tribe, kaya gusto kong bumalik sa Lanao. Marawi. Yung mama ko sobrang tapang. Wala akong masabi sa nanay ko. Eh syempre nakapalibot ang Muslim yan doon sa lugar ng ama ko. Ngayon, ewan ko ba itong mama ko, pag mag-aaway sila ng, nilibak ko mo ng Mother Earth, sorry mo na ha, sobrang tapang ng nanay ko. Yung nanay ko, lugar ng ama ko yun ha, nandun yung mga kapatid, mga kamag-anakan ko, kamag-anakan ng tatay ko, ng ama ko. Sobrang talagang tapang ng nanay ko. Uy, biruin mo. Kasi malaki ang bahay dun. Doon sa Marawi, mga Rugong ang apelido. Naintindihan nyo? Mga Rugong. Ito na. Sa sobrang tapang ng nanay ko, naalala ko noon, kinuha ba naman niya yung Chris? Hinabol niya talaga ang tatay ko. Ay, mga Muslim, I do, namamiyatay na wata ni Kamar. Ibig sabihin, nako, mamatay talaga itong anak ni Kamar kasi junior yung tatay ko eh. Ha? Ganon. Ganon katapang mama ko. Sinusugod niya. No? Walang ano. Eh, ang mama ko, taga Leyte. Hindi ko alam kung waray itong mama ko. Sobrang tapang. No? Maalala ko pa nun sa sobrang tapang ng mama ko. Hindi makaarte ang papa ko. Nako, lalagyan niya ng ano yan. Lalagyan na ng, alam mo yung triangle? Lalagyan niya yan. Lalagyan niya yan. Tapos sisindihan yan. Kawawang Muslim na ama ko. No? Sasabihin niya lang, kumbaga sa Tagalog, sige lang, tanggap ko ang kamatayan ko kung itong kapalaran ko. Kaya wag ko kayo magsabi na pag sinabing Muslim, mga matatapang, mga ganon, hindi ho. Depende pa rin sa tao yan. Sus, kayo talaga sasabihin, mga Muslim, mga ganito. Hoy, pag sure kayo dyan. Sino? Ganon. So, to make the story short, ganun po ang kwento. Kaya mga kapatid ha, mga kapatid, makinig kayo. Panatilihin nyo lang ang mga lugar ninyo dahil darating talaga ang time. Darating talaga ang time na haharap talaga kayo. Mga keepers natin. Yung mga ginto-ginto nyo dyan, magdamot kayo. Kaya nga 'di ba? Pag ibininta niyo fake, pero ito to si Lidime nagsasabi, bakit nung ako nagbinta naging good naman po 'yun? No, maraming salamat kay Sultana Jula Amin Hasan.
Nandahil sa ibinigay mo sa akin, yun ang nagligtas ng 4 na buhay. Kaya kung hindi ko rin alam na bit-bit ko siya, sa totoo lang. At dito ka magtaka. Bakit sa x-ray? Hindi siya nakita sa x-ray. Di ba, mahal? Doon ka magtaka. Ah? Pero maraming salamat, kapatid na Sultanah Jula Amil Hasan. At para sa ating mahal na pamahalaan, alam ko, may pinadala kayo sa China para i-research yan. No? So, kumikilos po ang ating mahal na PBBM. Okay? Kumikilos po siya. No? Kumikilos. Ang mga bantay kayo ha, magrally-rally kayo, bantay kayo sa akin ha, bantay kayo. Ha? Bantay kayo ha. Mga sikta ng simbahan. Nagkamali ba si Lidimin? Dapat kasi ito, marunong kayong tumanggap ng katotohanan. Okay? And this is me, Lidimin Canoto. Still, my president is our beloved president of PBBM. Okay? Official ko po yang sinasabi sa inyo, mga mahal kong kapatid. Okay, so, mag-ingat kayo sa mga taong lumalapit sa inyo na blah blah blah, etc, 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 blah blah blah. Okay? Cheeky pa more. Okay? Kawawa yung no? May nakapost na wanted, pero tinawagan ko yung friend ko, pina-check ko, wala po sa listahan nila na yung tao na yon ay wanted. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Okay? So, have a blessed divine hope, everyone, and God bless us all. Okay? Magrally na pod ning Iglesia ni Cristo. Actually, as I know, nagbigay na sila ng official na statement na hindi sila makikisali sa rally. Yun ang pagkakaalam ko. Actually, mayroon silang statement yan, but I don't know, no? Basta ito lang sasabihin ko at nawa makarating talaga ito sa inyong pamunuan. This is Millie Dinmin Canoto. Mayroon lang akong gustong itanong sa mga manalo, sa mga namumuno ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa mga manalo. Naalala nyo pa ba na ang inyong pinakapinuno ay nakipag-meeting yan sa ating FEM Senior at sa isang supremo ng Filipinista? Ako ito, Lidimin, nagtatanong lang. Ano ang kinalaman nito? Alalahanin ninyo, bawat bagay ay may kasunduan. Naintindihan ninyo ako? At alalahanin ninyo ang sinabi ni PRRD, maging ang Malacanang, maging ang Central Bank ay hindi nila kilala ang kanilang amo. May punto siya doon. Okay? So, have a blessed divine hope. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, kaunawaan, katotohanan ay sumasa atin lahat. Isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat.